Magandang araw po sa inyo lahat. At saan man panig kayo sulok ng mundo naroroon ng Pinas, maating muli ang pagpapala sa araw na to. Isang malakas na habagat po ang umiiral ngayon dito sa lugar namin. Gawa ng bagyong Julian. Malayo naman pero pinapalakas nga itong habagat. At gusto kong reaksyonan yung mga tanungan na paulit-ulit na naririnig natin at napapanood sa mga hearings na sinasagawa nila dyan, mapa Senado man yan, mapa Kongreso man yan. At kumbaga talagang mababanas ka na rin sa kapaulit-ulit na kapapanood mo, lalo na itong Quadcom na hearing na ginagawa dyan sa Kamara, Quad Committee. Yung mga tanungan nila talagang irrelevant na kahit saan man talaga siya tingnan at suriin. Kung talaga mahilig ka rin magmasid at magtimbang-timbang ng mga bagay-bagay na yung napapanood, naririnig. Lalo na sa mga kagalang-galang natin, siyempre na mga mambabatas. Sabi nga itong legislative hearing na ginagawa nila, ang totoo kumbaga inaabuso na rin talaga nila ng kanilang parliamentary immunity na nasa kanilang mga kamay. At ang tanungan na ito na gusto nating reaksyonan dun sa mga pinapatawan agad-agad nila ng contempt, sinaset o contempt kaagad nila, lalo na ni Congressman Contempt Paduana. Wala itong maraming paligoy-ligoy. Basta't sa tingin niya hindi pabor dun sa kanyang gustong mangyari na dapat ay isagot mo sa tanong niya. Matik yan. Cite in contempt ka kagad yan. Hingi agad dito ng pabor at alalay dun sa kanyang mga co-chairman dun sa committee yun. At yung tanong nga rito na gusto nating bigyang diin at reaksyonan. Nung tinanong ni Congressman Paduana si dating Mayor Bamban Alice Go, sabi niya may demanda ka na pala, may kaso ka na pala. Bakit hindi ka nagbibil? Samantalang billable naman yung kaso mo. Ayon na rin sa abogado mo. Hindi sumasagot si Alice Go, bagkus ang sinasabi niya yung kanyang isasagot baka gamitin laban sa kanya sinampa na nga siya ng kaso. Di kailangan tinatanong niya muna sa kanyang abogado. Ganun parati. Nagalit dito si Congressman Paduana. Sabi ni Congressman Paduana, nagsisinungaling ka dahil lang totoo kaya hindi ka naghahain ng bill. Dahil ayaw mong maalis ka o ialis ka dun sa custodial center sa Campo Crame. Dahil ang sarap ng buhay mo dun. At dahil nga dun sa sinabi nga niya na nagsisinungaling ito, dahil nga dun sa kanyang kwento na buo na yung kwento na kaya ito ayaw hindi naghahain ng bill dun sa kasong isinampa sa kanya para nga huwag siyang maalisin dun sa custodial center ng PNP. Kaya ibig sabihin, nung tumanggi na si Alice Go na sabihin kung bakit hindi siya nagbibil, ilalabas na sinungaling na siya rito. Yun ang pinagustong palabasin ni Congressman Paduana. At siyempre naroon na kaagad yung kadugsong dahil nga sa tingin niya sinungaling ito. Hindi ito nagsasabi ng totoo kung bakit nga hindi ito naghahain ng bill. Sinite contempt kaagad niya ito. Dahil nga may tapos ng istorya para doon. Alam na nila, kaya yung mga tanong na gusto nilang sagutin mo, oras sumablay ka rin sa sagot mo, sinungaling ka na kaagad. Dahil yun nga ang kanilang kwento na ron, yung buon-buo na kaya di naghahain ng bill, sarap ng buhay nito dun sa custodial center sa Campo Crame. Ayaw nitong malipat ng ibang kulungan. Siyempre nga naman kung posibleng malipat na ito sa ibang kulungan, ihahalo na nga ito kung sino-sino mga inmate ba. Kaya doon nga naman, nag-iisa siya. Pero napakalayo na sabihin ito na ang sarap ng buhay doon. Isang ka naman nakakita na
nakakulong ka na lahat, ang sarap ng buhay mo. Kahit pasabihin mo na mag-isa ka doon at may sarili kang sili doon, hindi ka kaya mablima doon at hindi mamayot sa stress, sa kakaisip mo na nakakulong ka rin. Yun ang sinasabi natin na masyadong yung mga tanungan nila talagang irrelevant na talagang titingnan mo. Saan ka nakakita na naging masaya yung buhay mo, nakakulong ka? Kung hindi talagang mga palinghado na rin talagang nagiging takbo ng utak ng mga ito, ng ating mga kagalang-galang na mambabatas na ito. At isa pa, ituloy natin itong mga reaksyon na ito. Yun naman pagtatanong ni Congressman Bini Abante kay Tony Yang. Tapos, siyempre hindi ito marunong magtagalog. Ang pinagtanong si Alice Guo sa wikang Chinese. Sabi, bakit dito ka sa Pilipinas nagninegosyo at hindi sa China, sa bansa mo, at dito ka pa sa amin nagnegosyo? Sabi ni Congressman Abante. Di siyempre, ang translator nga si Alice Guo, tina-Chinese bago tinatagalog. Sabi ni Alice Guo, nung tanungin niya, ang sagot sa kanya, dito na siya nasanay sa Pilipinas magnegosyo. At kumbaga, nagipunan nga niya rito hard work, perseverance, at saka integrity. Ulit-ulit si Congressman Bini Abante, pinatanong ulit. Ganun ulit. Yun din yung sagot. Sabi, dito na nga siya nasanay. Oo nga, pero hindi naman siya Filipino-Chinese. Para dito mag-business, magtayo ng negosyo at hindi sa China. Pwede din siya naman itong maging perseverance at saka hard work din naman ang gawin niya ron sa China. Bilang pagdidiin nga niya. At dahil nga sa katulad ng sabi ko kanina, may mga kwento na sila dito. Siya na rin yung nagsagot. Dahil yung sagot niya paulit-ulit lang. Kaya siya nagbi-business dito, si Tony Yang, dahil nga dito na siya nasanay sa mga Pilipinas. Siya na sumagot. Ang sabi niya, ang totoo, kaya dito ka sa Pilipinas nagnegosyo. Dahil alam mo na dito, ang mga opisyal nababayaran mo. Ang ibig ko sabihin, tingnan nyo, tanong ng tanong, pero may alam naman na sila pala. Nasagot doon sa itinatanong nila. At hindi lang yun. Bakit ito ang dapat mong sabihin sa iniimbestigahan mo? Nasasabihin mong ang katotohanan, kaya dito ka nag-business. Dahil marami dito sa official dito sa Pilipinas ang nababayaran mo. So, ang ibig sabihin nito, hindi doon sa piniimbestigahan nila may problema. Ang may problema, yung mga Pilipino dito sa atin, yung mga opisyal. Na ang karamihan pala rito ay kay Congressman Bini Abante, nababayaran. Hindi ba? Kaya nga itong mga tanongin nila rito, pag talagang mahilig ka rin magmasid, makinig at kahit pa paano unawain mo yung kanilang mga daloy doon, mga pagdinig, makikita mo na talagang wala naman talaga na rin halos magiging saysay ito. Sa akin lamang, sa hinabahaba ko na rin sa kakapanood nito, totoo lang, wala naman talaga itong magiging dulo. Lalo't nagiging ganito na yung mga tanungan nila na parang ganun at ganun pa rin, paulit-ulit na lang din. Para pinapalitaw nga nila na talagang mahuhusay sila dahil nga yung mga tanungan nila talagang kung minsan teknikalidad na lang din pinapairal dahil nga siyempre malalawak din naman yung kanilang mga kaalaman tungkol sa mga ganyang bagay. Parang yun na lang gusto nilang palitawin. Ang problema, sa halip na sila hangaan ng tao at kabiliban, dahil nga sa may kahusayan sila paikot-ikot ng mga tinatanong nila, inasisilat na sila, lumalabis na sila, at nawawalan sila dun sa talagang linyada ng isang totoong investigasyon ng aid of legislation na tinatawag.